So itong isang ito is layer winding. Layer winding. Yan, layer meaning naka-layer yung winding. So first step tayo sa pag-rewind sa motor. Kung may sunog kayong motor, ang una nyong kukuhaning data is yung connection na lumabas sa motor. So ito example. Ito yung line 1, line 2, line 3. Tapos dito sa taas 4, 5, 6. So yan, ang una nyong inu-note Y connected. So after nyan, pag nakuha nyo na Y connected, yung connection nya dito sa loob, ito yung stator. Ito yung slot. So bibilangin natin kung ano, kailangan bilangin nyo yung ilang slot. Yan, 1, 2, 3, bibilangin nyo yan lahat. Ilang slot yan. Kung nakuha niya ang ilang slot, so ilalabas na natin to. Make sure na tatanggalin na to, pero yung marking nandun pa din. So ilalabas na natin dito sa gilid niya, ilalabas na lahat. Tatanggalin na to, ilalabas na lahat yan. Tapos kada ito, linya, may group of coil yan dito. So yun ay iti-trace natin. So step 1 tayo sa pagre-rewind ng motor. So kailangan natin yung data na to. So, yung ibang data naman ito nasa makikita natin sa nameplate ng motor. So i-document na lang natin para documentation. Meron tayong list. So una yung title ng motor, saan ba siya ginagamit. So ito sa 401 vessel, pump motor, 2 poles, 3,500 RPM, 3 phase, 7.5 kilowatt, 10 horsepower. Yung importante yung 12 leads out, yung terminal na lumabas sa kanyang terminal box ng motor, kung ilang leads yun, kung 12 ba, 9 or 6 or 3, depende yan kung anong ilang leads yung pinalabas sa motor. So 30 slot. Itong slot, ito yung stator. Pagbukas pa lang natin ang motor, pag binuksan natin yung motor, nakikita na natin itong slot, itong ilang slot, mabibilang na natin. So dito 30 slot. Ito yung slot sa stator, ito yung sinusuksukan ng winding. So next is 6 coil group. So sa motor na to, sa kabuuan ng motor na to, 6 coil group yung nandoon magkakasama. Sa isang coil, 3 coil per group. Sa isang coil, meron 3 magkakasamang coil, kaya 3 coil per group. So number of turns, importante ito. Mabibilang naman natin itong number of turns before natin linisan yung motor, before tanggalin. Bibilangin natin yung number of turns ng motor, yung coil, yung turns nya, and then yung number of size of wire. Kung ano bang number ng size of wire. Dito may ginagamit tayong tools para dito sa pagkuha ng size of wire, AWG, so standard. Napakita ko yung tools na ginagamit dito sa pagkuha nito. And then number of strand. Itong number of strand, kung gagawa tayo ng coil, ilang strand ba yung bubuhay natin, ilang bang strand yung gagamitin natin para mapabuo tayo ng coil. So makikita din to sa pinagkakabitan ng terminal. Example, terminal 1, T1. So yung T1 naka-connect yon sa coil. So doon sa part na yon,
mabibilang na natin kung ilang strand yung ginawang coil. So dito is number 2. And then type of winding. Itong type of winding, pagbukas pa lang natin ng motor, makikita na natin to. So dito is layer winding. So itong isang ito is layer winding. Layer winding. Ayan, layer, meaning naka-layer yung winding. Center, may middle, saka outer. Ganon. So,